Magandang buhay mga guro at mag-aaral. Ako po si Sofia Evoncian na mag-uulat tungkol sa kulturang nakapaloob sa tangka at haiku ng Silangang Asya. Sa kasalukuyan ay iilan na lamang ang nakakaalam o nagbibigay halaga sa tulang tangka at haiku sa Silangang Asya na umusbong sa bansang Hapon. Bago natin simulan, ano nga ba ang tangka at haiku? Ang tangka at haiku ay dalawang uri ng tradisyonal na anyo ng tula sa Silangang Asya, particular sa bansang Hapon na ginawa noong ika-8 siglo. Sa mga tulang ito, pinagsama-sama ang mga ideya at imahe sa pamagitan ng kakaunting salita lamang. Simulan natin sa tangka. Ang tangka ay maikling awitin na puno ng damdamin. Bawat tangka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 taludtod ang tradisyonal na tangka. Nagiging daan ang tangka upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa ang nagmamahalan, lalaki o babae. Dumako naman tayo sa haiku. Noong ika-15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon na tinawag na haiku. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Binubuo ng 17 pantig na nahati sa 3 taludturan na may 7-5 na pantig bawat taludtod. Ang haiku na kilala rin bilang seasonal haiku ay karaniwang tungkol sa hayop, kalikasan at panahon. Ang ekspresyon sa pagsulat ito ay nakukuha sa pagmamasid at paghanga sa kalikasan at sa mundo o kaganapang nakapaligid dito. Sa kabuuan, ang tangka at haiku ay hindi lamang simpleng anyo ng tula, kundi may malalim na kaugnayan sa kultura ng Silangang Asya na nagtataglay ng pagmamahal sa kalikasan, kasimplihan at pakiramdam sa paglipas ng panahon. Mahalagang maunawa ng magbabasa ng tangka at haiku ang kultura at paniniwala ng mga Hapon upang lubos na mahalaw ang mensaheng nakapaloob sa tula. At dito na po nagtatapos ang aking pag-uulat tungkol sa tangka at haiku. Muli, ako po si Sofia Evoncian, nag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!